The election day today dito sa Napaco Grande Arena Mercedes generally went well. I'm so glad na peaceful lahat ng tao, napakasaya lahat ng mga tao, walang nangiistorbo, walang mga barangay officials na nakikialam, lahat ng tao ay orderly, even yung ating mga election board at lahat ng officials ng COMELEC at lahat ng participants ngayong election dito sa aming barangay ay generally peaceful. Pero tandaan natin, yung nandun pa rin sa resibo ay yung version 3.5 na 0438 na hashcode. Tandaan po natin, hindi yan kasama doon sa na-audit ng Technical Evaluation Committee ng COMELEC. Ibig sabihin, yung mga nakatanim na source code sa lahat ng automated counting machines sa buong Pilipinas ay hindi na-audit ng Technical Evaluation Committee at hindi natin alam kung ano yung laman na iyon. Meron bang daya yung laman na iyon? Walang makakaalam. Fake news daw po iyon. Anong masasabi niyo doon, attorney? Ang COMELEC ang fake news. Obviously, si Chairman George Garcia, hindi niya alam kung ano yung pinagsasabi niya. Coming from a person who is consistently and frequently developing my own applications, kapag ikaw ay gagawa ng application, i-compile mo yan. Pagka-compile mo, may lalabas na file yan at yun yung i-deploy mo sa production. May lalabas na hash code. At kung merong auditing process, yun yung isasalang mo na mag-audit. At yun yung ilalagay nila sa auditing report nila na alright, itong version na ito, 3.4, ito yung maayos, ito yung hash code. Dinagay mo yung hash code para hindi mabago yung laman ng file na yun. At dapat, ang ginawa ng COMELEC, yung version 3.4 na may hash code na yun, ang linagay nila sa lahat ng makina sa buong Pilipinas. Bakit hindi yun yung sinot nila? Bakit yung in-install nila sa lahat ng automated counting machine ay yung version 3.5 na may different na hash code? Ibig sabihin, yung mga naka-install lahat sa automated counting machine sa buong Pilipinas ay hindi yun yung na-audit, hindi natin alam kung ano ang laman nun, hindi natin alam kung paano bibilangin ng makina later on pagdating ng pag-calculate ng final score sa election returns, kung paano siya magko-compute. Meron bang daya? Meron bang dagdag bawas na mangyayari? Meron bang kung ano mang algorithm na nandun para paboran yung mga pre-programmed, kung meron man doon sa software na yun, yung gusto nilang manalo, hindi natin malalaman. Kaya napakalaking question mark ito doon sa integrity mismo ng makina. Wala na lang tayong magagawa ngayon kasi napakaikli na ng panahon. Too late nang nag-upload yung COMELEC ng kanilang audit report at doon ko lang nakita and doon lang natin nakita. Over the weekend, wala tayong magagawa. Sarado yung Supreme Court. May hirapan na rin yung COMELEC na palitan lahat ng software ng automated counting machine sa buong Pilipinas. I guess kailangan nating mag-proceed sa election. Pero pagkatapos ng election na to, yung very integrity ng automated counting machines natin ay may agam-agam. Kasi nga, yung naka-install na software doon, hindi na-examine, hindi natin alam kung merong may daya doon sa loob ng makina na yon. Therefore, wala tayong tiwala doon sa makina na yon. Coming from an IT auditor, kumbaga bagsak yung ginawa ng COMELEC. Kasi kapag nagpa-audit ka ng software, ng source code, sinasabi mo dun sa auditor, ito yung software, maayos yung pagkakasulat, walang daya, i-check mo. Kapag sinabi ng auditor, okay, check, walang daya, syempre, yun dapat ang i-install mo sa makina. Bakit ka mag-i-install ng version 3.5 ng totally different na software? Anong gusto mong gawin? Bakit yun ang ginawa ng COMELEC? Attorney, any plans after the election? Wala akong masyadong concern about sa outcome ng elections na to. Kung ano ang gusto ng taong bayan, yun dapat ang lumabas sa election. Ang primary concern ko is, dapat kung ano ang ninanais ng taong bayan ay yun dapat ang mabilang at yun dapat yung lumabas sa resulta ng eleksyon. Tandaan po natin, buong Pilipinas, ito lamang ang tanging pagkakataon natin na mag-exercise tayo ng ating kapangyarihan dito sa ating bansa. Ito yung tunay na demokrasya. Pero bakit hindi pa nila ibigay ito sa atin? Bakit hindi pa nila gawing maayos ang ating eleksyon? Kung iboboto man nila si Attorney Harold Respicio, hindi pa ako concerned doon. Kung hindi nila ako iboto, hindi rin ako concerned doon. Ang pinaka-concern ko is, kung merong binoto ang isang botante, yun dapat ang mabilang. Kung ano ang boto ng taong bayan, yun dapat ang maging outcome ng ating eleksyon. Pero dahil iba yung source code na nasa loob ng lahat ng makina sa buong Pilipinas, hindi natin masisigurado yan. Any message, attorney, sa lahat ng ating mga kababayan? Mga kababayan, ito na po ang araw na magbobotohan tayo. Kayo po ay meron ng pagkakataon ngayong araw na ito para piliin ang inyong ninanais na iboto ngayong eleksyon na ito para mamuno sa inyo sa susunod na 3 taon o para sa Senado sa susunod na 6 na taon. Maging mapayapa po tayo, maging magalang po tayo sa ating mga katunggali at mga kasama at pabayaan po natin itong proseso na ito na umandar at gumana. Ang mensahe ko lang po na pinakamahalaga ay para sa COMELEC. Bakit hindi nyo in-install yung totoong version na na-audit sa lahat ng mga makina? Siguro po magkakaroon tayo ng malaking problema pagkatapos ng eleksyon na ito dahil napakalaking question yan pagdating sa integrity ng automated counting machines and sa results nito dahil magkaiba yung software na na-audit at yung software na nasa loob ng mga makina ngayon na siyang magbibilang ng ating mga boto.